Maaga pa lang, tila may bumigat na sa hangin sa Roma. Hindi ito ulan. Hindi ito giyera. Isa itong uri ng katahimikang kakaiba, parang paghinga ng isang lungsod na may alam na ayaw pa nitong tanggapin. Alas 7 ng umaga, isang matandang babae ang unang napansin ng gwardyang nakabantay sa gilid ng St. Peter's Square. Hawak niya ang rosaryo, nanginginig ang kamay, pero hindi dahil sa lamig. May luha sa pisngi bago pa man niya marinig ang balita. Para bang naramdaman niya ito bago ito sabihin. Alas 7:35. Eksaktong oras na isinapubliko ang pahayag ng Vatican. Ang Santo Papa ay pumanaw na sa kapayapaan, ngayong umaga, sa kanyang silid sa Domus Sanctae Martyr. Walang tunog ang unang reaksyon. Tumigil ang mga kalapati sa paglipad. Tumigil ang mga mata sa paggalaw. Tila lahat ay huminto. Sa isang maliit na kanto malapit sa Via della Conciliation, sumigaw ang isang batang madre, "Totoo ba to?" Hindi pwede, habang hawak niya ang kanyang telepono, nanginginig ang boses. May mga nagsimulang magtipon, unti-unti, parang tawag ng simbahan na hindi kailangang isigaw. Sa loob ng kalahating oras, daan-daang tao na ang dumagsa sa liwasan. May mga nagdadasal ng tahimik. May mga nakaluhod sa bato. At may mga umiiyak habang hawak ang kandila kahit wala pang gabi. Isang matandang lalaki, si Enzo, na palaging nagtitinda ng rosaryo sa gilid ng simbahan, ay hindi nagsalita buong araw. Hindi siya nagbenta. Hindi siya umalis. Nakaupo lang siya, nakatingin sa dambana. Sa loob ng Vatican, mabilis at tahimik ang kilos. Isinara ang mga bintana ng ilang opisina. Isinabit ang mga kurtinang kulay uling. May mga hakbang sa marmol, hindi tumatagal sa isang lugar. Isang kardinal ang naglakad papunta sa kapilya, bitbit ang maliit na sobre, sulat ng yumaong papa, iniwan bago ang huling linggo ng kanyang buhay. Hindi pa ito bubuksan. Sa kapilya ng Santa Marta, kung saan madalas magsimba ang Santo Papa sa mga araw na hindi punang kamera, isang altar ang inayos. Walang ingrandeng bulaklak, walang ginto. Isang puting bulaklak lang, at isang simpleng krusipisyo. Wala na si Ama, sabi ni Monsignor Pietro, habang pinupunasan ang mata niya ng panyo. Kasama niya si Elena, isang tagasalin ng mga homilya ng Papa, na tumigil sa trabaho ng ilang buwan para alagaan ang ina niyang may sakit. Ngayong araw lang siya bumalik sa Vatican. Ano nang huling sinabi niya, tanong ni Elena. Tahimik si Monsignor Pietro saglit. Isang gabi bago siya pumanaw, tinanong niya ako, "Pietro, sa tingin mo ba naiintindihan talaga nila ang habag?" Hindi ko alam kung sino ang tinutukoy niya. Ang mga obispo? Ang mundo? O tayong lahat? Sa isang parokya sa Quezon City, Pilipinas, si Father Mario ay naghahanda ng misa ng umaga. Tumulog ang notifikasyon sa kanyang telepono habang sinusuot niya ang puting kasulya. Binasa niya ang headline. Tumigil siya. Inilapag ang telepono sa altar. Pag-akyat niya sa pulpito, wala siyang binanggit na balita. Pero sa homilya, nag-iba ang tono niya. Ang totoong leader ay hindi kailangang malakas ang boses, sabi niya. Minsan sapat na ang isang ngiti, o isang simpleng paghawak sa balikat ng taong halos mawalan na ng pag-asa. At kahit walang nagsabi, alam ng mga tao sa simbahan na may mabigat na nangyari. Balik sa Roma, si Cardinal Herrera ay nasa likod ng makapal na kurtina, nagbabasa ng lumang sulat mula sa yumaong Papa. Kung ako'y mawala habang may liwanag pa sa mundo, hayaan niyo akong maging bahagi ng mga anino ng mga mahihirap. Iyan ang hiling ko. Walang marmol. Walang sigaw. Isang paalala lang na ang Diyos ay hindi nakatira sa ginto. Tiningnan niya ang oras. Magsisimula na ang unang panalangin para sa kaluluwa ng Santo Papa. Tumunog ang unang kampana. Sa plaza, habang unti-unti nang napupuno ng tao, may batang lalaki na tahimik na nakaupo sa tabi ng poste. May hawak siyang maliit na krus na yari sa kahoy. Gawa ito sa popsicle sticks. Katabi niya ang isang matandang babae na halatang hindi niya kadugo. Pero pareho silang nakatingala sa parehong direksyon. Sinong hinihintay mo? Tanong ng matanda. Wala na akong hinihintay, sagot ng bata. Nandito na siya. Sinong siya? Ang bata ngumiti lang. Yung Papa. Hindi mo ba naramdaman? Ang mga susunod na araw ay magiging abala, pagpupulong ng mga kardinal, pag-aayos ng seremonya, paghahanda ng simbahan. Pero ngayong umaga, pinili ng Vatican na huwag muna magsalita ng mahaba.
Isang pahina lang ang inilabas sa pahayag. Ang ating mahal na Ama ay lumisan na sa katahimikan. Ipagdasal natin siya. Ipagdasal natin ang mundo. At iyon na ang ginawa ng mundo. Sa mga tahanan sa Buenos Aires, nagising ang mga tao na may balitang bumalot sa buong syudad. Ang anak ng Argentina, ang dating bouncer at guro ng kimika, ang pari ng mga maralita, wala na. Isang batang babae ang nagtanong sa nanay niya habang naghahain ng almusal. "Nay, si Papa Francisco ba mabait?" Ngumiti ang ina niya. "Anak, hindi lang siya mabait. Isa siyang paalala na kahit ang tao'y maliit, pwede siyang mag-iwan ng bakas na abot langit." At sa liblib na bayan sa Africa, isang misyonaryong madre ang nagtipon ng mga bata. Naglapit sila sa isang luma at gasgas na radyo. Doon nila unang narinig ang balita. Tahimik ang mga bata. Tumingin lang sa kanya. "Sino siya, sister?" tanong ng isa. Si Sister Ann tumingin sa kanila. "Isang matandang lalaki na minahal kayo, kahit hindi niya kayo nakita kailanman." Ang unang araw matapos ang pagkamatay ng Papa ay hindi nagbuhos ng ulan. Pero tila may umiiyak sa bawat sulok ng mundo. At habang lumulubog ang araw sa Roma, ang liwanag mula sa mga kandila sa plaza ay tila hindi galing sa apoy kundi sa paniniwala. Paniniwalang hindi natatapos ang mga dakilang kwento sa kamatayan. Minsan, doon pa lang sila nagsisimula. Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang liwanag ng araw sa Roma ay malambot, hindi matalim. Walang ulap pero may lamig sa simoy ng hangin, parang paalala na kahit ang liwanag ay may kasamang lungkot kung minsan. 10:00 ng umaga, nagsimula ng magtipon ang libu-libong tao sa St. Peter's Square. May mga bata sa balikat ng kanilang ama. May mga matatandang ginabayan ng mga pamangkin. May nagbitbit ng mga imahe, rosaryo, at bandila. Ang ilan ay galing pa sa kabilang dulo ng mundo. Ang mga gwardiya ng Swiss Guard ay tahimik pero alerto. Isang sakristan ang sumilip mula sa gilid ng entablado. Tumango siya sa isa sa mga monsenyor. Ang motor ng espesyal na upuang digulong ay umandar ng marahan. Dumating na siya. Nasa gitna ng karwaheng puti ang isang matandang lalaki, ang Santo Papa, nakaupo sa kanyang upuan, nakaayos ang puting kasulya at cap. Malinaw sa mata ng lahat, hindi na siya ang dating malakas na leader na kayang maglakad sa paligid ng plaza. Ang kanyang katawan ay payat, ang leeg bahagyang nakatungo. Pero may ningning pa rin sa mata. Habang gumulong ang upuan sa gitna ng masa, ang mga kamay ng mga tao ay sabay-sabay na umangat, parang pag-abot sa isang huling biyaya. "Papa Francisco," tawag ng ilan. "Salamat," sigaw ng iba. Isang babae ang lumapit, may dalang sanggol. Huminto ang karwahe. Ang aide ng Papa ay lumapit at binuhat ang sanggol. Iniabot sa Santo Papa. Dahan-dahan, parang may takot ang matanda na baka hindi niya kayanin. Ngunit mahigpit niyang hinawakan ang bata, hinalikan ito sa noo, at bumulong. Walang mikropono. Walang sermon. Pero lahat ay tahimik. Sa loob ng sakristya bago ang misa, ilang kardinal ang nakaupo, nag-uusap sa mababang boses. "Hindi ba pwede siyang magpahinga?" bulong ng isa. Sinabi niyang gusto niya itong araw na to, sagot ng monsenyor na kanina'y tahimik lang. Sa tabi ng altar, si Elena, ang tagasalin, ay tinanggap ang papel na naglalaman ng Easter message ng Papa. Isusulat niya ito para basahin ng aide. Habang sinusulat, binasa niya sa sarili ang unang linya. "Hindi ko dala ang lakas ng tinig, pero dala ko ang bigat ng pag-asa." Napatingin siya sa bintana. Doon niya siya nakita, si Francisco, nakasakay sa upuan, papunta sa altar, nakatingala sa kalangitan, para bang sinusukat ang liwanag ng araw. Ang misa ay nagsimula. Ang mga bahagi ay binasa ng iba't ibang dignitaryo, kardinal, at katulong. Sa halip na siya ang magsalita, tumango na lang si Francisco habang binibigkas ng aide ang kanyang mga salita. Itigil na ang pagkakawatak-watak. Ipahina na ang sandata. Itayo ang mundo mula sa pagdurusa, hindi sa kapangyarihan. Tahimik ang lahat. Hindi ito mensahe ng isang pinuno na gustong sumigaw. Ito ay panawagan ng isang ama na halos wala ng boses. Sa dulo ng misa, dumaan siya sa gilid ng altar, may hawak na maliit na krusipiho. Isa-isa niyang tinapik ang mga bata, tinanggap ang mga liham na iniabot, at ilang beses ay pinilit mumiti, kahit baka sa mukha ang pagod. Lumapit ang isang batang babae, mga 6 na taon. Umiyak siya bigla habang hinahawakan ang kamay ng Santo Papa.
Totoo ba po na kapag namatay ang mabubuti, hindi sila talaga nawawala? Walang sinabi ang papa. Pero pinisil niya ang kamay ng bata. Ang aide ang bumulong, sinabi niya, ang liwanag ay hindi namamatay. Nagpapalit lang ng tahanan. Pagkatapos ng misa, bumalik siya sa kanyang kwarto sa Domus Sancta Marthae. Sa pagdaan niya sa hallway, tumango siya sa mga madre. Isa sa kanila, si Sister Lucia, ay sumabay sa kanya. Holy Father, tanong niya, kailangan niyo po ba ng tulong? Ngumiti siya, marahan. Ikaw ang dapat kong tanungin yan. Sa kanyang silid, nagbukas siya ng lumang kahon. Doon nakatago ang ilang liham, sulat sa kanyang sarili, mga isinulat niya noon pang bago siya maging obispo. Binasa niya ang isa. Kung sakaling abutin ako ng katandaan na puno ng sakit, sana hindi ko malimutan kung bakit ko ito sinimulan. Hindi upang mamuno, kundi upang sumama sa paglalakad ng mga sugatan. Isinara niya ang kahon. Inilagay sa mesa. At humina ng malalim. Habang lumulubog ang araw sa Roma, ang upuan ng Papa ay muling inilabas. Sa huling pagkakataon ng araw na iyon, pinaikot siya sa harap ng basilika. Wala nang misa. Wala nang kamera. Pero may mga natirang tao. Isang grupo ng mga refugee mula sa Sudan ang lumapit. Isa sa kanila, si Musa, ay lumuhod sa harap ng Papa. Ipinagdasal mo kami. Ngayon kami ang magdarasal para sa iyo. Hindi umimik ang Papa. Pero tumulo ang luha niya. Sa gabi, habang natutulog ang Vatican, may ilang ilaw na bukas pa. Ang kwartong iyon, kung saan nakahiga si Francisco, ay tahimik. Sa isang maliit na mesa sa tabi ng kanyang kama, may papel. May nakasulat. Kung sakaling ito na ang huling Pasko ng pagkabuhay sa mundo ko, hayaan niyong ang muling pagkabuhay ni Kristo ay maging paalala. May wakas ang katawan, pero walang wakas ang habag. Tinupi niya ito at iniipit sa Biblia. Tumayo si Francisco, tumingin sa salamin. At marahan niyang bumulong, salamat, Panginoon, na binigyan mo akong maglakad kahit paunti-unti. At salamat sa mga kasama sa landas. Sa plaza, ang ilaw ng gabi ay nagmumula sa mga kandila. Hindi alam ng mga tao na iyon ang huling gabi niya sa mundo. Pero sa paraang mahirap ipaliwanag, ang ilan ay nanatiling gising. Parang hinihintay ang isang bagay. Isang tunog. Isang paghinga. At sa kalmadong katahimikan ng Roma, bago sumikat ang araw ng Lunes, bumaba ang isang uri ng kapayapaan sa lungsod. Hindi ito buhos ng ulan. Hindi ito pagaspas ng hangin. Isa itong uri ng pag-ibig na tahimik pero buo. Na para bang kahit walang nagsabi. May nagpaalam na. Buenos Aires, dekada 50. Sa isang masikip na apartment sa distrito ng Flores, madaling araw pa lang ay gising na si Regina. Inaayos niya ang almusal, tinapay, manteka, at isang itim na kape. Mahinang kumakalansing ang kutsara sa tasa, habang sa likod ng kurtina, humihikab ang syudad na puno ng polusyon, galit, at posibilidad. George! Bumangon ka na, sigaw niya mula sa kusina. Walang sumagot. Pero narinig niya ang tunog ng kahoy na kama. Maya-maya, lumabas ang binatilyong may mahabang hikab at kalmot ng antok sa mata. Ano ng oras na, tanong niya. 6:00. May trabaho ka, di ba? Meron. Ayoko lang, sagot ni George sabay ngiti. Si George Mario Bergoglio ay hindi pala simba noon. Hindi siya rebelde, pero hindi rin siya banal. Katamtaman ang kilos, pero palaging may tanong. Anak siya ng mga imigranteng Italyano na tumakas mula sa pasistang rehimen. Ang amay railway accountant, ang inay simpleng may bahay na mahigpit pero mapagmahal. Maagang natutong magbanat ng buto si George. Nagtinda ng soda. Nagtayo ng maliit na repair desk para sa mga sirang transistor. At sa edad na 18, nagtrabaho sa isang planta ng kemikal bilang tekniko. Doon niya unang naamoy ang peligro, literal. Huwag kang lalapit dyan. May tagas ng chlorine. Sigaw ng supervisor, huli na. Si George, habang nililinis ang isang lumatki na kalawang na tubo, ay nalanghap ang masangsang na usok. Nabulag siya saglit. Tumakbo sa labas, sumuka sa damuhan. Pagkalipas ng 2 araw, nasa ospital siya. Sa eksaminasyon, napag-alamang may pinsala na ang kanyang baga. Sa mga sumunod na linggo, isang bahagi nito ang inalis sa operasyon. Nang makalabas siya, hindi na siya tulad ng dati. Mas mabagal ang hinga, mas matalas ang pakiramdam.
Parang ipinilit akong huminto, sabi niya minsan sa kaibigang si Oscar. Sa dami ng gusto kong gawin, hindi ko alam kung para saan. Doon siya nagsimulang magtanong. Isang hapon, habang nakaupo sa plaza ng San Jose, pinagmamasdan niya ang mga batang naglalaro, ang matatandang nagdarasal sa simbahan, at ang pulis na sumisigaw sa naglalako ng money. May urikin ang mundo, Oscar, anya habang sumusubo ng empanada. Anong urikin? Yung may sinusunod. Parang orkestra. Pero ako, pakiramdam ko hindi ako marunong tumugtog. O baka hindi mo lang paalam kung anong instrumento mo. Tumawa silang dalawa. Pero sa isip ni George, hindi biro ang usapang iyon. Sa isang araw ng Setyembre, habang naglalakad sa daan pauwi, nadaanan niya ang simbahan ng San Carlos. May misa. Hindi siya papasok sana. Pero may batang babae na umiyak sa labas, nawawala ang ina. Lumapit siya, inalalayan papasok. Pagpasok niya sa loob, umaawit na ang chore. Amoy kandila. Amoy alikabok. Pero sa gitna ng lahat may kapayapaan. Hindi niya maintindihan pero bigla siyang naupo. Nakinig. Hindi sa pari. Hindi sa sermon. Sa sarili. At doon siya unang umiyak sa loob ng simbahan, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa wakas ay may narinig siyang hindi niya pa noon naririnig, tahimik na tawag. Pag-uwi niya, hindi na siya nagsalita sa hapunan. Tahimik na umakyat sa kwarto. Kinabukasan, nagpaalam sa ama. Papunta ako sa seminaryo. Bakit? Hindi ko alam. Yan ang problema. Kapag hindi mo alam ang dahilan, hindi mo rin alam kung paano bumangon kapag nadapa ka. Ngunit hindi siya pinigilan ng ama. Sa Society of Jesus, hindi naging madali ang buhay. Mahigpit ang disiplina. Iwas sa karangyaan. Tahimik ang karamihan ng oras. Ang kanyang mga kamay, dating sanay sa makina at kemikal, ngayoy hawak na ang Biblia, ang kwaderno, ang walis ng kusina. May gabing umiiyak siya sa kama, tahimik lang, habang bukas ang bintana at pumapasok ang inay ng syudad. Panginoon, bulong niya. Sigurado ka ba? Isang araw, pinatawag siya ng kanyang superior, si Padre Mendonza. George, anya, napansin kong marami kang tanong. Opo. Hindi ko kasi maintindihan kung bakit kailangan natin tiisin ang katahimikan, ang hirap, ang distansya. Ang tanong mo'y hindi masama. Pero tandaan mo, anak, ang pananampalataya ay hindi laging sagot. Minsan, ito'y pananatiling tapat kahit walang sagot. Ilang taon pa ang lumipas, naglakbay si George bilang isang batang pari. Pinadala siya sa mga malalayong komunidad, minsan sa mga nayon ng mga mangingisda, minsan sa mga lungsod na pinaghaharian ng droga at gutom. Doon niya mas lalong nakilala ang Diyos, hindi sa altar, kundi sa palengke. Hindi sa mga sermon, kundi sa mga buntong hininga ng ina na may 8 anak at sa luha ng amang nawalan ng trabaho. Kung ito ang simbahan, gusto kong manatili dito, sabi niya minsan habang namimigay ng pagkain. Ngunit hindi lahat ay sumang-ayon sa kanyang estilo. Masyado siyang malapit sa mga maralita. Masyado siyang bukas sa mga tanong ng kabataan. Minsan, binansagan siyang masyadong modernong pari. Pinatawag siya ng isang obispo. Kailangan mo ng disiplina. Hindi ka politiko, George. Hindi po ako politiko. Pero pari rin po ako ng mga taong hindi kailanman tinanong. Taon 1992. Naging obispo siya. Hindi siya natuwa. Hindi siya naghanda. Pero tinanggap niya, gaya ng lahat ng pagsubok sa buhay niya, may kaba, may dasal, may katahimikan. Sa panunungkulan niya bilang obispo, pinanatili niya ang simpleng pamumuhay. Natutulog sa maliit na silid. Gumagamit ng pampublikong transportasyon. Naglalakad sa ulan kahit may driver na handang sumundo. Ang shepherd, sabi niya minsan, ay hindi dapat amoy insenso lamang. Dapat amoy kalirin. Sa bawat hakbang ng kanyang paglalakbay, dala niya ang alaala ng planta, ng baga niyang pinutol, ng mga gabing hindi niya alam kung may kabuluhan pa ba ang lahat. Ngunit ngayon, habang tumitingin siya sa katedral kung saan siya unang nagdesisyon, buong paniniwala niya, ang Diyos ay hindi palaging nagsasalita ng malakas. Pero palagi siyang naroon kapag tahimik kang nakikinig. Sa gabi bago siya itinaas bilang kardinal, naglakad siya sa lumang plaza ng kanyang kabataan. Binilhan niya ang sarili ng empanada. Umupo sa parehong bangko kung saan sila dati nagkwentuhan ni Oscar. May lumapit na batang lalaki.
Kuya, pari ka po ba? Ngumiti siya. Pero mas mahalaga, tagapakinig. Bakit po kayo nandito? Teka, hindi ko rin alam. Pero sa tingin ko, hinihintay ko ang panibagong tanong. Roma, Marso 2013. Umuulan ng bahagya sa paligid ng Vatican. Ang hangin ay malamig at ang langit ay kulay abo, parang sinadya para manatiling lihim ang bawat galaw sa loob ng Sistine Chapel. Sa buong mundo, milyon-milyong mata ang nakatutok sa isang lumang tsimenya. Itim pa rin ang usok. Walang papa. Sa loob ng kapilya, higit 100 kardinal ang nakaupo sa ilalim ng dambuhalang obra ni Michelangelo, ang huling paghuhukom. Tahimik. Mabigat ang hangin hindi dahil sa panahon kundi dahil sa bigat ng pagpili. Ang tanong sa bawat isa, sino ang susunod na magiging tinig ng simbahan sa isang mundo na tila ayaw ng makinig? Sa isang sulok ng kapilya, tahimik si George Mario Bergoglio. Hindi siya kilala ng karamihan sa labas ng Argentina. Tahimik. Hindi maingay sa media. Walang ambisyon sa trono ng Roma. Sa mga unang boto, hindi siya binanggit. Ngunit sa ikatlong round, may ilan na nagsimulang lumingon sa direksyon niya. Isang kardinal mula sa Africa ang lumapit sa kanya pagkatapos ng misa sa gabing iyon. Kung hindi ikaw, sino? Tanong nito. Hindi siya sumagot. Sa labas, sa plaza ng San Pedro, ang mga tao'y nagsimula ng maniwala na baka abutin ng gabi ang pagboto. May mga batang nakabalot sa plastik, nagkukubli sa ulan, pero nananatili. May mga madre na nagrorosaryo sa tabi ng fountain. May mga turista na tahimik lang, hindi nila maintindihan ang lahat, pero ramdam nila ang bigat ng sandali. At bigla, bandang 6:00 ng gabi, puting usok ang lumabas. Sigawan. Palakpakan. May mga tumakbo. May mga lumuhod. Ang simbahan, sa mata ng marami, ay muling isinilang. Habemus papam. May papa na tayo. Ang anunsyo ay lumipad mula sa mikropono at humugot ng hininga ang mundo. Ngunit nang binanggit ang pangalan, Georgium Marium Cardinalem Bergoglio, nagtaka ang karamihan. Sino siya? Isang mamamahayag sa Yesu ang nagtanong sa tabi ng isang madre, is he conservative? Sumagot ang madre, hindi ko alam. Pero kilala ko ang pangalan. Isa siyang pari ng mga maralita. Sa loob ng isang silid sa Vatican, habang inaayos ang kasuotan ng bagong halal na papa, inalok siya ng sadyang nilikhang balabal at marangyang krusipisyo. Hindi po ba ito ang isusuot niyo sa paglabas? Tanong ng opisyal. Ngunit mumiti lang si George. Tinanggal ang krusipisyo. Ito ang akin, sabay turo sa simpleng bakal na krus na isinusuot niya mula pa noong siya ay obispo. Ayaw rin niyang sumakay sa eksklusibong sasakyan pauwi. Sumabay siya sa mga ibang kardinal. Hindi ako turista, biro niya. Isa lang akong manggagawa sa ubasan. Sa kanyang unang pagpapakita sa balkonahe, hindi siya agad nagsalita. Tumingin muna siya sa tao, sa mata, sa damdamin. Tumango. Kumaway, mabagal. Sa wakas, nagsalita siya. Bunasera. Magandang gabi. Isang ordinaryong pagbati, pero para sa isang bagong papa, iyon ay isang deklarasyon, hindi siya pupunta sa trono, pupunta siya sa tao. Humingi siya ng dasal mula sa masa, bago pa niya sila basbasan. At sa sandaling iyon, yumuko siya. Yumuko ang papa. Sa harap ng lahat. Tahimik. Walang drama. Isang sandaling tila inilingon ng simbahan ang sarili nito mula sa taas, pababa sa lupa. Bergoglio ang pangalan, pero hindi ito ang dinala niya sa pontipikado. Tinanggap niya ang pangalang E. Francisco, isang pagpili na nagpalutang ng tanong, bakit? Isang kardinal ang nagtanong sa kanya matapos ang anunsyo, bakit mo pinili ang pangalan ni San Francisco de Assis? Sumagot siya. Dahil ang simbahan ay kailangang muling matutong mamuhay ng payak. Maglingkod. Mahalin ang nilalang. Magtayo ng tulay, hindi pader. Kinabukasan, halatang may kakaiba sa kilos ng bagong papa. Hindi siya nanirahan sa papal apartment sa palasyo. Pinili niya ang Domus Sancta Martha, isang guesthouse ng Vatican. Mas masarap matulog kung may katabing tunog ng sapatos sa hallway, anya minsan sa isang madre. Mas buhay iyon kaysa marmol. Ginulat niya ang mga opisyal nang siya ay maglakad patungo sa kusina upang mag-almusal, imbes na ipaghain. Nagbigay siya ng sariling tray, kumuha ng kape, at mumiti sa madre na tila hindi makapaniwala.
Sa kanyang unang misa, pinuno niya ang isang maliit na simbahan sa labas ng Roma, hindi ang basilika, kundi ang kapilya ng isang bahay kanlungan para sa mga refugees. Doon, hindi siya nagsalita bilang obispo. Umupo siya sa tabi ng mga babae at batang walang tahanan. Nakinig. Umiyak kasama nila. Nagdasal na parang isa ring naghahanap ng pag-asa. Isang linggo pa lamang sa posisyon, nagsimula nang mapansin ng mundo ang kakaibang estilo niya. Hindi siya mahilig sa yaman. Hindi siya komportable sa mga kasuotang may gintong sinulid. Hindi siya palaging nagsasalita tungkol sa doktrina. Mas gusto niyang tanungin, kumusta ka na? Isang kwento ang sumikat mula sa isang gwardiya sa Vatican. Tuwing madaling araw, bago pa magising ang iba, bumababa ang papa sa kapilya ng Domus. Walang kasama. Tahimik. Umupo sa pinakahuling upuan. At doon siya nananalangin. Walang kamera. Walang entourage. Isang pari na muling bumalik sa ugat ng kanyang bokasyon, ang pakikipag-usap sa Diyos, hindi sa mundo. Sa Latin America, nagdiwang ang mga lansangan. Hindi dahil lamang sa karangalan ng rehiyon, kundi dahil sa simbolismo. Isa sa atin ang nasa itaas, sabi ng isang tindero sa Lima. Pero ang totoo, bumaba siya sa itaas para makasama tayo. Sa loob ng simbahan, hindi lahat ay masaya. May ilan sa kurya ang nag-aalangan, napaka-improvisado niya. Hindi siya sumusunod sa mga protokol. Sino ba talaga ang lalaking yan? Ngunit si Francisco ay hindi sumasagot. Pinipili niyang kumilos. Sa bawat linggong lumilipas, pinapakita niya kung sino siya. Isang papa na hindi interesado sa palakpakan ng mga elite, kundi sa hikbi ng isang inang hindi makabili ng gatas. Sa isang pribadong pulong, tinanong siya ng isang kardinal. Anong gusto mong iwan bilang marka ng iyong pamumuno? Sumagot siya ng walang alinlangan. Na hindi ko sinarado ang pinto sa kahit kanino. Na kahit isa, nakaramdam ng pag-asa dahil narinig ko siya. Sa isang interview ilang buwan matapos siyang mahalal, tinanong siya ng isang batang mamamahayag. Holy Father, ano po ang pinaka-nakakatakot noong una kayong lumabas bilang papa? Ngumiti siya. Na baka hindi nila ako kilalanin at baka hindi ko rin sila makilala. Ngunit nang tumagal, nagsimula ang mundo at ang simbahan na kilalanin siya. Hindi dahil sa kanyang titulo, kundi sa kanyang presensya. Isang presensyang tahimik pero malakas. Isang leader na hindi kailangang magsalita para marinig. At isang ama na galing sa timog, dala ang alikabok ng mga lansangan, ang dasal ng mga maralita, at ang paninindigang sa dulo ng lahat. Ang simbahan ay hindi para sa mga matatag lang, kundi para sa lahat ng sugatan. Kung ang simbahan ay mananatili lamang sa loob ng palasyo, mapuputikan ang sapatos ng Diyos habang tayo'y nananatiling malinis. Ito ang sinabi ni Francisco sa isang pulong ng mga obispo sa Napoli. Tahimik ang silid pagkatapos noon. Hindi dahil sa hindi sila sumang-ayon, kundi dahil ramdam nilang totoo. At hindi iyon salita lang. Unang taon ng kanyang pamumuno, nagsimula na ang mga di pangkaraniwang galaw. Habang ang Vatican ay abala sa mga dokumento, press release, at pag-aayos ng mga silid opisina, biglang lumabas ang balita. Ang Papa ay nasa kulungan. Hindi kulungan ng papel o politika. Kulungan, literal. Sa Maundy Thursday ng taong iyon, pinili ni Francisco na ipagdiwang ang ritual ng paghuhugas ng paa hindi sa simbahan, kundi sa loob ng kulungan ng kabataan sa Roma. 8 lalaki. 4 na babae. Lahat bilanggo. Ilan sa kanila ay Muslim. Tahimik sila habang inilalapit ang paa sa papa. Wala ni isa ang nagsalita sa una. Hanggang sa si Fatima, isang kabataang refugee, ay napaluha. Hindi ko akalaing ang isang katulad mo hahawakan ang ganito karumi kong paa, sabi niya. Tumingin si Francisco, mas marumi ang puso ng mundo kaysa sa paa mo, anak. Pero kaya rin yung hugasan. Mula noon, hindi na siya tumigil. Sa mga taon ng kanyang pamumuno, binisita niya ang mga war zone, Syria, Iraq, Ukraine. Hindi para magsalita ng politika, kundi para makinig. Sa Aleppo, lumuhod siya sa tabi ng isang ina na nawalan ng 4 na anak sa isang pag-atake. Hindi siya nagsalita sa media pagkatapos. Wala siyang dala kundi rosaryo. Anong sinabi mo sa babae? Tanong ng isang journalist. Wala. Kasi walang salita ang kayang palitan ng anak. Sa Africa, pinasok niya ang Central African Republic bago pa man ito ideklarang ligtas ng Leon. May gyera pa. Walang garantiya sa seguridad.
Ngunit tinuloy niya ang misa. Daan-daang tao ang dumalo. May mga baril sa labas ng simbahan. Pero sa loob may panalangin. Sa altar may bandila ng kapayapaan. Sa kanyang sermon, ang pananampalataya ay hindi escape. Ito'y pagyakap sa mundo kahit hindi ito komportable. Sa Roma, pinili niyang tuwing Biyernes ay bumisita sa mga hindi inaasahan. Isang linggo ay ospital. Sa susunod, bahay ampunan. Minsan, lumalakad lang siya sa labas, kasama ang isa o dalawang gwardiya. Isang gabi, pumasok siya sa shelter ng mga walang tirahan. Doon siya umupo sa gilid ng kama ng isang matandang lalaki na dating guro. May iniwan akong libro sa mundo, sabi ng matanda. Pero walang bumabasa. Baka naghihintay lang sila ng tamang oras, sagot ni Francisco. Kahit ang Diyos, marunong maghintay. Pero hindi lahat ng galaw niya ay sinalubong ng palakpak. Sa loob ng kurya, marami ang hindi natuwa. Ang ilang kardinal ay nagsabing nawawala na raw ang dignidad ng opisina. Mas gusto niya pang maglakad sa kalye kaysa lumakad kasama ng hierarchy, bulong ng isa. Ang iba ay umalma sa mga pahayag niya tungkol sa mga isyong tila pinipilit na iwasan ng simbahan, climate change, karapatang pantao, migrasyon. Hindi ba't ang simbahan ay para sa kaluluwa, hindi sa mundo? Ngunit kay Francisco, hindi mo mapaghihiwalay ang dalawa. Isang araw, sa isang press briefing, tinanong siya ng mamamahayag. Bakit po tila gusto ninyong baguhin ang lahat? Tumawa siya. Hindi ko gustong baguhin ang simbahan. Gusto ko lang siyang igalaw. Kung mananatili tayong nakaupo, iiwan tayo ng mundo. At hindi tayo nilikha ng Diyos para sa trono. Nilikha tayo para maglakad kasama niya. Ang kanyang pinakamalakas na panawagan. Ang simbahan ay isang ospital sa gitna ng labanan. Hindi ito fortress. Hindi ito palasyo. Dapat itong bukas. Dumidikit sa sugat. Hindi naghihintay sa sugat na gumaling bago pumasok. Sa bawat bisita niya sa slum, sa bawat yakap niya sa may sakit, sa bawat tahimik na dasal kasama ng mga taong walang boses, unti-unti niyang hinubog ang simbahan bilang isang kasama sa lakad, hindi guro mula sa taas. Sa Latin America, pinuri siya ng marami. Pero may ilan ding nagsabing napakapolitika niya. Sa Europa, ang ilan ay gustong ibalik ang forma, ang solemnidad, ang distansya. Ngunit sa mata ng mga maralita, isa lang ang Papa, kasama. Sa isang retreat para sa mga pari, tinanong siya ng isang batang seminarista. Holy Father, paano niyo napapanatili ang direksyon sa gitna ng ingay? Saglit siyang natahimik. Tumango. Kapag hindi mo na naririnig ang tinig ng Diyos, hanapin mo ang tinig ng mga tahimik. Ang ina na walang gatas. Ang matandang nakalimutan. Ang batang natutulog sa bangketa. Doon mo maririnig muli ang Diyos. Isang hapon sa Roma, habang binabaybay niya ang isang eskinita patungong bahay ng isang may sakit, lumapit ang isang ale na may dalang plastik. Papa, Papa! Isa lang, sabay abot ng papel at ballpen. Ngunit hindi autograpo ang hinihingi niya. Isinulat ng ale. Para sa anak kong si Luca. 7 taon. May leukemia. Hindi na siya naniniwala sa dasal. Ngumiti si Francisco, kumuha ng papel at sinulat. Sabihin mo sa kanya, minsan, ang dasal ay hindi sagot. Minsan, ito yakap. At yakap ko siya ngayon. Dumating ang panahon ng krisis. Isang dokumento ng abuso sa loob ng simbahan ang lumabas. Tumama ito sa maraming bansa. Tumindig ang galit. Tumindig din ang kawalang tiwala. Tiningnan ng mundo kung paano tutugon ang Papa. Tumayo siya sa gitna ng basilika, walang script, walang depensa. Humihingi ako ng tawad, sabi niya. At hindi sapat ang salitang patawad. Kaya maglalakad kami. Pupunta kami sa mga biktima. Makikinig kami. Magbabago kami. Marami pa rin kumontra. Ngunit mas marami ang nagsimulang bumalik. Hindi dahil perpekto ang simbahan, kundi dahil may isang papa na umamin na hindi ito perpekto, at kaya nitong itama ang sarili. Sa huling bahagi ng kanyang pamumuno, nagsimula siyang magsalita ng mas kaunti. Mas pinili niya ang mga kilos kaysa mga talumpati. Isang beses, tumanggi siyang magsalita sa isang malaking pulong ng mga leader relihiyoso. Ang kanyang mensahe. Isang simpleng papel. Makinig muna tayo. Ang simbahan sa ilalim ni Francisco ay tila laging nasa biyahe. Naglalakad sa ulan,
Nagluluto ng sopa sa mga refugee. Nakaupo sa bangketa kasama ang mga adik. Naglilinis ng paa ng bilanggo. Nag-aalay ng misa sa tabi ng barbed wire. Sa isang lihim na sulat sa kanyang espiritual na tagapayo, isinulat niya, "Hindi ko alam kung tama ang lahat ng hakbang ko. Pero alam kong mas mahalaga ang lakad kaysa sa direksyon. Dahil sa bawat hakbang palapit sa mga sugatan, palapit din ako sa Diyos." At sa wakas, sinabi niya sa mga kausap sa isang pribadong pulong, "Darating ang panahon na titigil ako sa paglalakad. Pero sana, pag huminto ako, hindi rin titigil ang simbahan." Tumahimik ang Vatican. Hindi dahil sa kapayapaan, kundi dahil may bagay na hindi sinasabi. Sa unang tingin, normal ang lahat, may mga misa pa rin, mga pulong, mga diplomatikong pagbisita. Pero sa mga bulwagan sa loob ng Domus Sanctae Martyri, may pangingilabot na pakiramdam. Parang hinihintay ng lahat ang hindi inaamin. Sa kalagitnaan ng isang maulang Pebrero, isang batang madre ang nagdala ng kape para sa Santo Papa. Pagpasok niya sa silid, nakita niyang nakaupo ito sa tabi ng bintana, walang sapatos, may balot sa kaliwang paa, at bahagyang humihinga ng malalim. "Holy Father," tanong niya. Umiti ito, ngunit hindi agad nakapagsalita. Paglapit ng madre, napansin niyang nanginginig ang kamay ng Papa, habang hinahawakang muli ang tasa. Tahimik na ibinaba nito ang kape. Minsan, bulong niya, mas mabigat ang hininga kaysa krus. Hindi ito unang pagkakataong nagkasakit si Francisco. Bago pa man siya naging papa, sumailalim na siya sa operasyon sa baga matapos ang matinding pulmonya. Isang bahagi ng kanyang baga ang tinanggal noong siya'y binata pa, at simula noon, laging may bitbit siyang kahinaan sa dibdib. Ngunit nitong mga huling taon, lalong lumalim ang kanyang pakikibaka sa katawan. Isang insidente ang halos hindi napabalita, sa isang linggo ng Marso, bigla siyang dinala sa Gemelli Hospital sa kalagitnaan ng gabi. Hirap siyang huminga. Kinailangan siyang ilagay sa oxygen support ng ilang oras. Sa araw na sumunod, lumabas siya sa ospital na tila walang nangyari. Isang aide ang nagtanong kung bakit pinilit pa niyang bumalik sa opisina. Sumagot siya, dahil ang sakit ay hindi dahilan para itigil ang pagiging ama. Naging mas madalas ang mga limitasyon. Hindi na siya makalakad ng mahaba. Kinailangan ng wheelchair. Isang araw, habang iniikot siya sa labas ng Vatican Garden, tinuro niya ang isang puno ng olibo. "Tingnan mo yan," sabi niya sa kanyang kasamang pari. "Baluktot, hindi pantay, minsan tuyot. Pero tingnan mo, buhay pa rin. Parang kayo, biro ng pari." "Parang tayo lahat," sagot ng Papa. "Hindi pantay. Pero may ugat. At kung may ugat, may laban." Dumating ang mga araw na hindi na siya makapagsalita ng diretsyo. Sa mga misa, kinakailangan ng tagabasa upang ipahayag ang kanyang mga homilya. Ang ilan sa mga kardinal ay nagsimulang magbulungan. May mga nagtanong, dapat ba siyang magbitiw? Hindi ba ito kahinaan sa pamumuno? Ngunit si Francisco ay hindi nasugatan ng tanong. Sa halip, inunahan niya ang usapan. "Kung darating ang panahon na hindi ko na kayang gampanan ang tungkulin, ako mismo ang aalis. Pero habang kaya pa, kahit kaunti, mananatili akong kasama niyo." Isang hapon, sa loob ng kanyang silid, nakipag-usap siya kay Monsignor Pietro, ang matagal na niyang kaibigan at tagapayo. "Hinihanda ko na ang mga bagay," anya. "Anong bagay, Ama?" "Lahat. Ang huling sulat. Ang misa. Ang libing." Napatingin si Pietro. "Hindi pa po yon kailangan." Umiti ang Papa. "Hindi natin alam. Pero mas mabuting sabihin habang kaya pa. Ayokong ang simbahan ay matigil dahil hindi ko kayang magpaalam." Isa sa mga lihim na desisyon niya, ayaw niyang sundin ang tradisyong tatlong kabaong, cypress, lead, at oak. Gusto niya ng isang kabaong lang, gawa sa kahoy, may lining na zinc. Simple. Tahimik. Kung ginto ang kabaong ko, mas mahal pa iyon sa sapatos ng mga taong pinaglingkuran ko. Hindi tama. Ayaw din niyang ilagay ang kanyang katawan sa katapo para sa pampublikong paggunita. "Hindi ko kailangan ang milyong mata. Isang dasal mula sa isang ina sa Haiti ay sapat na." Ngunit kahit sa gitna ng paghina ng katawan, lumalaban ang espiritu. Nagpatuloy siya sa pagtanggap ng mga bisita. May araw na 3 pangulo ang dumating sa loob ng isang linggo. Sa bawat isa, hindi siya nagpaabot ng pagod. Sa isang pag-uusap sa isang pinuno ng estado, bigla niyang ibinaba ang script.
Hindi mo ako kailangan dito para sa politika, sabi niya. Sabihin mo sa akin, nakakatulog ka pa ba sa gabi? Nagulat ang leader. Saglit na natahimik. Hindi sagot nito. Marami akong dalang galit. At takot. Gamitin mo ang takot na yan para protektahan ang taong walang armas. At gamitin mo ang galit para yakapin ang sarili mong anak. Doon magsisimula ang kapayapaan. Nag-iwan din siya ng mga liham. Isa para sa mga kabataan. Isa para sa mga madre. Isa para sa mga obispo. Isa para sa mga bilanggo. Ang pinakamaikli. Para sa mga mahihirap. Hindi ko kayo nailabas sa impyerno ng mundo. Pero sinubukan kong sumama sa inyo. Patawad kung kulang. Maraming salamat sa lahat. Sa kanyang personal journal, isinulat niya. Minsan, ang katahimikan ay hindi kahinaan. Ito ay panalangin. At habang humihina ang boses ko, lalong lumalakas ang dasal ko. Isang gabi, habang nakahiga, pinakinggan niya ang ulan sa labas ng bintana. Katabi niya ang isang lumang transistor na pinapatugtog ang Gregorian chants. Dumating si Elena, ang tagasalin. Hawak niya ang isang bagong isinaling homilya. Gusto niyo po bang basahin ko? Tanong niya. Tumango ang Papa. Habang binabasa niya ang linya, napansin niyang nakapikit ang Santo Papa. Hindi tulog pero tila naglalakad sa loob ng sarili niyang alaala. Pagtapos ng pagbabasa, may binulong ito. Alam mo, Elena, hindi ako takot mamatay. Takot lang akong hindi pa sapat ang iniwan ko. Kinabukasan, hindi siya lumabas sa misa. Ang mga aide ay nagsabing pagod lang siya. Pero sa loob-loob nila, alam na nila, papalapit na. Sa Vatican Garden, isang bagong olibo ang itinanim. Isa sa mga monsenyor ang nagtanong kung bakit. Para sa alaala ng isang taong naglakad, sagot ng gardener. Ngunit buhay pa siya. Hindi kailangang mamatay para maging alaala, anya. At sa domus, sa gitna ng mga makakapal na pader, isang matandang lalaki ang humiga sa kama. Hindi bilang isang papa. Hindi bilang pinuno. Kundi bilang isang tao na marahang humihina, naghahanda sa katahimikan. Wala ng kamera. Wala ng komentaryo. Walang breaking news. Sa huling kabanata ng kanyang kalbaryo, ang krus ay hindi gawa sa kahoy o bakal. Ito'y ginawa sa katahimikan, kahinaan, at pananatiling tapat sa kabila ng lahat. 3 linggo bago siya pumanaw, isang hating gabi sa Vatican ay nagbukas ng bagong kabanata, tahimik, lihim, at mabigat. Sa loob ng kanyang silid, nakaupo si Francisco sa harap ng lumang mesa. Nakasindi ang isang maliit na lampara. Nakasalansan ang ilang papel, at sa gilid, may nakabukas na sobre na may nakasulat sa sariling sulat kamay. Para sa simbahan, huwag ninyong ipagpalit ito sa ginto. Hawak niya ang panulat, nanginginig ng kaunti. Ngunit malinaw ang isusulat niya. Hindi sermon. Hindi mensahe sa mundo. Huling habilin. Una niyang isinulat ang pamagat. Mga salita mula sa isang alipin. Hindi niya tinawag ang sarili niyang Papa, Obispo, o Santo Ama. Isa lamang alipin ng Panginoon na minahal ang simbahan hindi dahil ito'y perpekto, kundi dahil ito'y nangangailangan. Sa bawat salita, damang-dama ang paghahanda. Hindi ito paalam na dramatiko. Isa itong pagbibigay daan sa katahimikan sa kapalit sa Diyos. Kasabay ng pagsulat ng sulat, tinawag niya si Monsignor Pietro. Halika. Tapos na ito, anya habang tinutupi ang papel. Para saan yan? Para sa kanila. Pero hindi ngayon. Kapag wala na ako, saka mo ibigay. Napatingin si Pietro sa kanyang kaibigan. Hindi na niya kailangan ng paliwanag. Naupo siya, hinawakan ng papel at tumango lang. Pagkaraan ng ilang araw, inipon ni Francisco ang kanyang malalapit na tauhan, hindi mga kardinal, kundi ang mga madre, kusinero, gwardiya, tagalinis, at driver na naging saksi sa kanyang araw-araw na buhay. May pakiusap ako, sabi niya. Kung sakaling ako'y pumanaw, ayokong ilagay sa marmol ang pangalan ko. Tahimik ang lahat. Walang uminik. Kung maaari, ang puntod ko ay sa isang lugar na madadaanan ng mga ordinaryong tao. Kung may gustong magdasal, madali nila akong mararating. Hindi ko kailangan ng rebulto. Isang krus na kahoy lang ay sapat. Ang lugar na pinili niya. Hindi ang Vatican Grotto, kung saan inilibing ang karamihan sa mga Santo Papa. Bagkus ang Basilica of St. Mary Major.
Isang simbahan sa gitna ng Roma, hindi masyadong matao, pero punang kasaysayan. Doon siya madalas magdasal tuwing gabi, lalo na kapag hindi siya makatulog. Doon siya unang nag-alay ng bulaklak kay Maria sa kanyang unang araw bilang papa. At doon niya gustong magpahinga. Dahil kung sa puso ako ng bayan inilagay ng Diyos, gusto kong doon din ako bumalik, anya. Tinanggihan din niya ang triple coffin. Ang tradisyon, cypress wood bilang simbolo ng kalikasan, lead para sa tibay, at oak para sa dignidad. Pero para kay Francisco, mas mahalaga ang simbolo ng pagiging isa sa mga tao. Kaya pinili niya ang isang kabaong lang, kahoy, may lining ng zinc, at walang inukit na pangalan sa ibabaw. Isang maliit na krus lang, at sa loob, isang rosaryo na gawa sa sinulid. Hindi ako hari, bulong niya minsan. Isa lang akong pastol na naligaw rin kung minsan. Pinaghandaan rin niya ang misa. Walang mahahabang pagbasa. Walang chore ng soprano. Walang politika sa mga homilya. Ang gusto niya, isang misa ng bayan. Mga awit na madaling sundan. Mga dasal na pamilyar sa mga nanay sa palengke at mga bata sa lansangan. Inihabilin niya na ang unang dasal ay para sa mga kaluluwang walang nagdadasal, ani Monsignor Pietro sa isang lihim na pagpupulong. Ang huling detalye ng kanyang habilin. Walang paglilibing sa gabi. Dapat tanghaling tapat. Ang kamatayan ay hindi dapat ikubli. Ito'y dapat salubungin sa liwanag ng araw. Ngunit sa lahat ng mga inihanda niya, ang pinakapersonal ay ang sulat sa mga taong hindi niya nakilala. Isang liham na isinulat hindi para sa mga obispo, hindi para sa mga pinuno, kundi para sa mga taong naniniwala kahit walang tinig, walang kamera, at walang pwesto. Ito ang nilalaman ng liham na natagpuan lamang pagkatapos ng kanyang kamatayan. Sa minamahal kong simbahan, hindi ko kayo pinuno. Isa lang akong kasama. Marami akong hindi nagawa. Marami akong pagkukulang. Ngunit bawat hakbang, sinikap kong hindi kalimutan kung bakit tayo tinawag, hindi para humusga, kundi para umakap. Kung kayo'y nasaktan dahil sa akin, patawad. Kung kayo'y naantig, salamat. Ang Diyos ay hindi laging naririnig sa sermon. Minsan, nasa iyak ng isang batang gutom. Minsan, nasa katahimikan ng gabi. Kung may maiiwan ako, sana ito, yakapin mo ang mundo na parang ito'y may sugat. At huwag kang matakot marumihan. Dahil sa alabok ng mundo, nandoon ang mukha ng Diyos. Huwag mong kalimutang lumapit sa mga walang tinig. Doon mo maririnig ang langit. At kung sakaling maalala mo ako, huwag sa altar. Maalala mo ako sa tuwing pipiliin mong maging mabuti kahit walang nakakakita. Doon ako mabubuhay muli. Lubos na nagmamahal. Isang lingkod. Francisco. Pagkamatay niya, hindi ito agad ipinahayag. Nanatili muna itong pribado ayon sa kanyang bilin. Ngunit sa mga kamay ng mga madre sa Domus, na unang nakabasa nito, isa lang ang komento, ito ang pinakamatapat na pamamaalam na nabasa ko. Sa araw ng kanyang paglisan, habang inihahanda na ang simbahan at isinasara ang mga bintana ng Vatican, may isang batang lalaki na nakaupo sa hagdanan ng Basilica of St. Mary Major. May hawak siyang papel na may 3 salita lang. Salamat, Papa Francisco. Hindi niya alam kung paano nalaman ng bata ang lugar. Pero wala nang nagtaka. Sa kanyang mga huling araw, walang drama. Walang pahayag sa telebisyon. Walang talumpating pambagsak ng mundo. Ang iniwan niya ay isang anyayang magbago, hindi ng simbahan lang, kundi ng puso. At ang kanyang puntod, sa isang gilid ng basilika, ay may isang ukit lamang. Dito nagpapahinga ang isang pastol na sumama sa mga nawawala. Roma ay tumigil. Hindi sa trapiko. Hindi sa politika. Sa damdamin. Sa araw ng veloryo ng Santo Papa, ang mga lansangan sa paligid ng Vatican ay tahimik, hindi dahil walang tao, kundi dahil lahat ay naghihintay. Hindi ito paghihintay ng balita. Hindi paghihintay ng bagong pinuno. Ito'y isang paghihintay na may pakikiramay, isang uri ng pagdalamhati na hindi kailangan ng wika para maunawaan. Sa loob ng Basilica of St. Mary Major, walang telebisyon. Walang live broadcast. Isang mahaba at tahimik na pila ang bumalot sa paligid ng simbahan. Isang pares bawat ilang hakbang, mga magkasintahan, lola at apo, pari at estudyante. Walang palakpakan. Walang litanya. Ang kabaong ay box, hindi para makita ang katawan, kundi para mag-alay ng panalangin. Walang marmol. Walang ginto.
Isang kahoy na kahon, may krus sa itaas, at isang kandila sa bawat gilid. Sa Quezon Province, Pilipinas, si Sister Anisha ay naglalakad patungo sa maliit na kapilya. May dala siyang isang kandila at maliit na litrato ng Santo Papa. Hindi ko siya nakilala. Pero parang kilala ko siya. Sa kanyang prayer journal, isinulat niya, "Kung ang Diyos ay parang siya, hindi ko kailangang matakot mamatay." Sa umaga ring iyon, sa isang tahanan sa Kinshasa, Congo, si Adama, 16 na taong gulang, ay nagtali ng rosaryo sa paligid ng isang halaman. Ang kanyang ina, si Mariam, ay dating madre na lumabas sa kumbento para alagaan ang kanyang 8 anak. Tinuruan niya si Adama kung paano magbasa gamit ang mga homilya ni Francisco na kanilang isinalin sa lokal na wika. "Nag-aral ako dahil sa kanya," ani Adama. "At balang araw, gusto kong magtayo ng library sa amin. Pangalanan ko sa kanya." Sa Serto ng Bahia, Brazil, si Padre Renato ay nagmimisa sa ilalim ng punong mangga. Walang simbahan. Walang microphone. 40 katao ang nakaupo sa mga bangkito, ang iba'y sa lupa. Sa gitna ng homilya, huminto siya. "Tayong lahat ay minsang nakaramdam na hindi tayo kasama. Pero may isang papa na nagpapaalala sa atin, tayo ay saksi rin sa biyaya. At saksi tayo ngayon sa isang tao na hindi natakot makinig." Sa Poland, sa isang lumang kapilya na nakaligtas sa giyera, isang grupo ng kabataan ang nagtipon. Hindi para magdasal lang, kundi para magplano, paano nila ipagpapatuloy ang advokasya ng yumaong papa, pagtulong sa refugee, pagprotekta sa kalikasan, at pagbubuo ng dialogo sa ibang pananampalataya. "Hindi siya santo sa altar," sabi ng isa. Isa siyang paalala na ang kabanalan ay nasa pakikipaglaban para sa awa. Sa Estados Unidos, isang rabbi sa New York ay nagbahagi sa social media. "Hindi ako Katoliko. Ngunit sa bawat pahayag niya tungkol sa kapayapaan, narinig ko ang panalangin ng aking mga ninuno." Sa China, sa isang underground na parokya, binasa ng isang lihim na pari ang sulat ni Francisco na noon lamang nila natanggap. Umiyak siya. Tumingin sa mga batang nag-aaral ng Latin sa dilim. Kung naririnig tayo ng Diyos sa lugar na ito, bahagi iyon ng dasal ng isang taong hindi natin nakita, pero nagdasal din para sa atin. Sa refugee camp sa Lebanon, isang batang babae ang gumawa ng sketch. Isang matandang lalaki, nakangiti, naka-wheelchair, hawak ang kamay ng isang batang may luha sa pisngi. "Siya yon," sabi niya sa volunteer. "Yung pari sa balita. Pero sa panaginip ko," sabi niya sa akin, "hindi kita kilala, pero mahalaga ka." Sa Roma, tuloy ang pagdaloy ng mga tao. Isang binatang kalbo na may jacket na may logo ng banda ang lumapit, tahimik, at inilapag ang kanyang lumang wallet sa ibabaw ng kabaong. Sa loob ng wallet, may litrato ng anak niyang nawala sa sakit. Walang sulat. Walang paliwanag. Tumingin siya sa krus. "Wala akong simbahan." Pero siya, hindi niya ako tinulak. Sa Paris, nagpasara ng ilaw ang Eiffel Tower ng 1 minuto. Hindi bilang paggalang sa isang pinuno, kundi bilang pagsariwa sa liwanag na kanyang iniwan. Sa Roma, habang dumidilim ang langit, nagsimula ang vigil. Mga tao mula sa iba't ibang lahi, pananampalataya, at edad ay nagtipon sa labas ng basilika. May dalang kandila, mga papel, at iba pa'y may gitara. Tahimik nilang inaawit ang Dona Nobis Pacem. Sa gilid, isang Muslim na lalaki ang nagbantay sa anak niyang natutulog sa stroller. Tinanong siya ng isang madre, "Kilala niyo ba siya?" "Hindi," sagot niya. "Pero napadpad kami rito sa Italy noong giyera. At isang araw, nagpadala ng tulong ang Vatican. Doon ko siya unang narinig." Tumingin siya sa simbahan. "Dahil sa kanya, nakarating kami dito. At dahil sa kanya, hindi kami bumalik sa giyera." Ang vigil ay walang mikropono. Walang nagtuturo kung ano ang dasal. Ang mga tao ay nagkakatinginan lang at nag-aabot ng kandila sa isa't isa. Isang batang lalaki ang lumapit sa gwardyang Swiss Guard at iniabot ang sulat na may sulat kamay. "Huwag kayong malungkot. Baka naglalakad lang siya sa langit." Sa loob ng basilika, si Monsignor Pietro ay tahimik na nakaupo sa tabi ng kabaong. Hawak niya ang sulat na isinulat ng Santo Papa. Hindi pa niya ito ipinapakita kahit kanino. Sa likod, si Elena ay nakasandal sa haligi, pinapahid ang luha. "Hindi ko siya tatawaging Santo Papa ngayon," sabi niya. "Ngayon, siya ang lolo ng mundo." Habang lumalalim ang gabi, isang pangkat ng kabataan mula sa Latin America ang lumapit sa harap ng simbahan. May dala silang banner.
Obrigado por caminar conosco, Papa Francisco. At sa ilalim, maliit na titik. Salamat sa paglakad kahit mabagal. Sa silid ng domus, may naiwan pang kandila na nakasindi. Sa ibabaw ng lamesa, isang maliit na krusipiho ang nakapatong sa gitna ng lumang Biblia. At sa tabi nito, ang huling na ityping mensahe ni Francisco para sa kanyang aide. Kung sakaling tanungin ng mundo kung nasaan ako, sabihin mong tahimik akong naglalakad kasama ng mga tinanggihan. Doon niyo ako laging matatagpuan. Ang mundo ay hindi umiyak sa isang hari. Umiiyak ito sa isang ama. Isang kaibigan. Isang nakinig. Isang tumahimik kasama ng mga naghihirap. At sa gitna ng katahimikan ng vigil, isang bagay ang napagtanto ng lahat. Hindi kailangang sambitin ang pangalan niya para maalala siya. Tumulog ang kampana ng St. Peter's Basilica. Isang tunog na matagal nang inaasahan ng mundo, pero mayong naririnig ito, tila may kasamang bigat. Nagsimula na ang conclave. Sa loob ng Sistine Chapel, isa-isang pumasok ang mga kardinal, suot ang kanilang pulang kasuotan. Lahat ay tahimik. Ang bawat yabag ay parang hudyat ng sagradong responsibilidad. Hindi ito pulong ng mga politiko. Hindi ito eleksyon gaya ng inaakala ng ilan. Ito ay panalangin sa anyo ng pagpili. Sa labas, sa plaza ng San Pedro, libo-libong tao ang nagtipon. May mga dalang payong, kahit hindi umuulan, marahil para sa araw, o para lang sa pakiramdam na may panangga sila sa lungkot. May mga bata na nakasulat sa noo ang salitang Papa. May mga kamera, pero hindi kasing dami ng mga kandila. Isang matandang babae ang nagbubulong ng rosaryo. Sinong gusto niyong maging susunod? Tanong ng batang lalaki sa likod niya. Hindi ko alam, Hijo. Basta sana marunong ding makinig. Sa loob ng Sistine Chapel, ang pintuan ay isinara sa paraang tinatawag na extra omnes, lahat ng hindi boboto, kailangang lumabas. Sa loob, iniwan ng mga kardinal ang mundo. Wala ng cellphone. Wala ng media. Ang natira na lang ay panalangin, presensya, at pananagutan. Sa taas, nakapinta ang ihuling paghuhukom. Minsan, ang sining ay hindi dekorasyon, ito'y paalala. Habang bumoboto ang mga kardinal, may iba't ibang tinig sa kanilang isipan. Ang ilan, iniisip ang pangangailangan ng simbahan na bumalik sa tradisyon. Ang iba, iniisip ang hamon ng mundo, klima, digmaan, gutom. May ilan, tahimik lang, nakatingin sa papel, hinihintay ang gabay na higit sa kanila. Sa isang sulok, isang batang kardinal mula sa Timog Silangang Asya ang napatingin sa pader. Bumulong. Francisco, kaibigan, anong gagawin mo kung ikaw pa rin ang boboto ngayon? Sa Brazil, habang isinasagawa ang conclave, si Padre Renato ay nagmimisa sa isang kapilyang gawa sa kawayan. Ang paksa ng sermon, pagpasa ng ilaw. Hindi tayo dapat magtanong kung sino ang susunod na papa. Ang tanong, handa ba tayong sumunod kung siya ang ilaw at tayo ang kandila? Sa Roma, sa kalsadang malapit sa Vatican, si Elena ay nakaupo sa bangketa, may hawak na lumang journal ng papa. Binubuklat niya ito at sa isang pahina, nabasa niya. Ang simbahan ay hindi proyekto. Isa itong paglalakbay. Kung sakaling mawala ako sa daan, ipagpatuloy niyo ang lakad kahit walang mapa. Sa Africa, si Adama ay nakikinig sa radyo habang pinapakinggan ang coverage ng conclave. Sa tabi niya may notebook. Isinusulat niya, kung ako'y magiging pinuno balang araw, gusto ko yung tulad niya, hindi takot maputikan. Balik sa Vatican. Unang araw. Itim ang usok. Walang papa. Sumigaw ang ilan. Umiyak ang iba. Pero karamihan ay tumingin lang sa langit at nagdasal muli. Sa sumunod na araw, habang nagmimisa sa isang maliit na silid sa loob ng domus, isang obispo ang bumulong sa kapwa-obispo. Hindi natin kailangang kopyahin si Francisco. Pero kailangan natin siyang alalahanin sa bawat desisyon. At iyon ang tanong na bumabalot sa buong conclave. Ano ang gagawin natin sa iniwan niya? Hindi niya binago ang dogma. Hindi niya inalis ang mga ritual. Ang binago niya ay tono. Ang kilos. Ang distansya sa pagitan ng altar at bangketa. At sa bawat boto, para bang pinipilit ng Espiritu Santo ang tanong. Itutuloy niyo ba ang daan na sinimulan ng pastol? Sa ikatlong araw ng conclave, may pagbabago. Ang mga mata ng mga kardinal ay tila humupa. May mga ngiti na, kahit maliit. May ilang nagsimulang magtanong ng isa't isa, hindi tungkol sa potensyal na papa,
kundi tungkol sa mga pangarap nila para sa simbahan. Isa sa kanila ang tumayo, isang matandang kardinal mula sa Hilagang Europa. Hindi natin kailangan ng tagapagtanggol ng kahapon. Kailangan natin ng kasama sa bukas. At bandang 4:00 ng hapon, may usok na lumabas. Puti. Nag-ingay ang plaza. Nagliyab ang kamera. Nagliyab din ang dasal. Pero hindi ito sigawan ng panalo. Ito'y hininga ng pag-asa. May papa na tayo, bulong ng bata. Baka may tuloy ang simula ni Francisco, tugon ng matanda. Ilang minuto ang lumipas. Tumunog ang kampana. At lumabas ang isang lalaki, mapagpakumbaba, hindi kilala ng marami, tahimik ang kilos. Tumingin siya sa masa. Ngumiti. At ang kanyang unang salita. Ako'y isinusugo para maglakad kasama nyo, hindi para mauna sa inyo. Tumigil ang mundo. Hindi sa paggalaw, kundi sa pagninilay. Sa likod ng entablado, isang madre ang lumapit sa bagong papa. Holy Father, anya, anong gusto niyong unang ipagdasal? Sumagot siya. Na huwag kong kalimutan kung paano lumakad si Francisco, mabagal, marumi ang paa, pero may bitbit na liwanag. Sa gitna ng sigawan at palakpakan, may isang batang-batang nakaupo sa balikat ng kanyang ama. Tumingin siya sa bagong papa. Tapos sa langit. Nandyan pa rin siya, sabi niya. Yung lolo na naka-wheelchair. Nasan? Tanong ng ama. Sa langit, usok puti pa rin ang nakikita. Doon, sagot ng bata, nagbabantay lang, nakangiti. At sa puso ng simbahan, isang kwento ang hindi natapos. Hindi dahil hindi na siya nandyan, kundi dahil nasa bawat isa na ang kanyang yapak. Sa bawat paring lumalapit sa mga sugatan. Sa bawat batang piniling magtanong imbes na manghusga. Sa bawat leader na tumahimik upang makinig. Nandoon siya. Hindi siya perpekto. Pero ang kanyang kabuuan ay paalala. Ang kabanalan ay hindi kataas-taasan, kundi kababaan. Ang usok puti ay nagsabi sa mundo na may bago ng pangalan sa trono. Pero ang hangin sa Vatican ay nagsabing ang pangalan ni Francisco ay hindi na mabubura. At sa bandang dulo ng plaza, isang sulat ang naiwan sa tabi ng ilaw. Walang lagda. Walang pangalan. Isang papel lang, may tinta ng luha. Salamat sa liwanag mo. Ngayon kami na ang magdadala nyon. Mag-subscribe sa channel na ito, sama-sama nating panatilihing buhay ang diwa ng pakikiramay, kababaang loob, at katapangan na napakaganda ng katawan ni Francis. Naway sumainyo lagi ang kapayapaan.